Liwanag sa dilim. Magandang araw po, ako po si Gabs Fidel at ito ang Landas ng Pag-asa. Pasensya na po kayo, napapakanta pa ako kasi tungkol po siya ng ating ebanghelyo sa araw na ito na galing po sa sulat ni San Marcos, Kabanata 4, mga talata 21 hanggang 25. Magkwento lang po ako bilang panimula. Dito po sa amin sa Nueva Ecija, nagkakaroon pa rin ng rotating brownouts, lalo pag summer kasi sobrang init. At dahil may ganun, yung mga tao po dito talagang nagtatabi ng mga kandila, ng mga solar at ng mga rechargeable na mga ilaw kasi inaabot po minsan ng gabi yung brownout. Meron po akong kakilala na brownout, nagsindi ng kandila, pero yung kandila dahil nakakasilaw, ang ginawa inilagay sa likod ng kortina. So, para siyang naging dim light. Kasi nga, ayaw makasilaw. Pero ang nangyari, after ilang minutes, ayun, nagliyab yung kortina. Diba? So, ganun na yung nangyari. Halos wala nang liwanag yung ilaw. Tapos, munting pagmadulot ng sunog or na aksidente. So, dito po sa ating ebanghelyo na ito, pwede natin siyang i-relate at isipin na itong ilaw pala na sinasabi ng ating Panginoon, kapag itinago, nawawala ng saysay at minsan nagiging panganib pa. Sa ebanghelyo po natin ngayon, pinaalalahanan tayo ni Jesus na ang ilaw ay hindi sinisindihan para itago, kundi para magbigay liwanag. Ganun din rin po sa pananampalataya, sa kabutihan, at sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kapag ito pong mga biyaya na ito ay tinatago natin dahil sa takot, sa hiya, or pwedeng sa pagiging komportable, hindi natin natutupad ang layunin na ito. Halimbawa po kung kayo ay may biyaya ng pagsusulat, yan ba ay nagagamit to glorify God and to bless others, or itinatago lang po ninyo? Kung kayo po ay may gift sa music, yan ba ay nagiging daan upang maramdaman ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan maari ng pagkanta o ng pagtugtog ng instrumento? O ginagamit lang natin yan at walang nakakakita o nakakarinig sa loob ng ating mga kwarto? So, ang sinasabi po ng ating Panginoong Hesus, ang panukat na ginagamit natin sa pagbibigay ay siyang magiging panukat na tatanggapin natin. Ibig po sabihin, kung tayo ay bukas palad sa oras, sa malasakit, sa pagdalingkod, lalo pang pagpapala ang ibinibigay ng Diyos. Ngunit kung tayo ay kuripot sa kabutihan, tayo rin ang unang nauubusan. Kung titignan niyo po yung kamay ko, para makatanggap tayo ng mga bagay na para sa atin, hindi natin matatanggap kung nakasara or mahigpit yung mga kamao natin dahil takot tayo magbigay, takot tayong magulangan or ayaw nating maubusan. So, para makatanggap, kailangan bukas yan. Ibig sabihin, kailangan nagiging daluyan tayo. So, pag tayo ay nakatanggap, bukas palad natin ibabahagi. So, ngayon pong araw na ito, tanungin po natin ang ating mga sarili bilang pagninilay sa ating ebanghelyo. Saan ko itinatago ang aking ilaw? Nasa likod ba yan ng kortina at hindi nagliliwanag ng gusto at maaari pang maging panganib? Saan mo itinatago ang iyong liwanag? At paano ko ginagamit ang mga biyayang ipinagkakatiwala sa akin ng Diyos? Naway, ito pong encounter na ito, itong ilang minuto na ito, naway maging paalala sa atin at para piliin nating magliwanag, maging sabi nga nung kanta ko kanina, maging liwanag sa dilim. Hindi po para mapansin, kundi para makatulong at hindi rin para magpakitang gilas, kundi para magtala ng pag-asa. Nako, lalo po sa panahon ngayon, ang dami-daming tao sa paligid ang nawawalan na ng pag-asa at sobrang pinanghihinaan ng loob. Tayo pong mga sumasampalataya kay Kristo, tayo po ang may opportunity at responsibility na maging ilaw, maging liwanag para madala po natin sila sa Panginoong Diyos. Sapagkat itong liwanag o ilaw na mula sa Diyos ay lalong nagiging maliwanag kapag ibinabahagi. Sa pong tanong ngayong araw, sino po kaya
sa mga tao sa paligid ninyo ang pwede ninyong biyayaan o pwedeng makaramdam ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan po ninyo. Sige nga po, gawin natin. Gumawa ng mabuti ngayon sa mga taong naisip natin. At muli, ito po si Gabs Fidel para sa Landas ng Pag-asa. Kung kayo po ay na-bless at merong mga taong naisip ninyo na gusto nyo pag-share ng video, pakishare po at ilike na rin po ang ating mga pages. Muli po, magandang umaga. Maraming salamat. God bless all of you po.